during World War II. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Aidan Veneracion. Ang gagampanan ko po dito, ako po si Mario, isang 16, walang apelido. Sabi nga, 16 years old po ako. Gabi na. Ako po dito si Amalia, wala ding apelido, hindi, joke lang, meron. Pangalawa po ako sa magpapahirap sa buhay ni Adelina at ni Eduardo at ni Teresita. At sana mainis ko po kayo dito. Sana mainis ko kayo. Ayan po, yun na muna. Wala munang clue. Magandang hapon po sa inyong lahat. Netflix, ang pulang araw, of course, GMA. Ako po si Angelo De Leon at gagampanan ko po ang role ni Carmela Borromeo, isang edukada alta sa Sociedad. Wow, gusto mo yun? Alta, oo. But may apelido. Pag mayaman, may apelido. Yan. Ako po ay isang mabuting ina kay Teresita. Ngunit, malupit na madrasta ni Adelina. At syempre, ang aking asawa, si Julio Borromeo. Sample. Epikison po. Gagampanan kong karakter ay si Julio Borromeo. Ako po ang may apelido ng mga 1, 2, 3 sa kanila. Sa akin po nang galing apelido nila. Borromeo. Batik nyo naman siguro na ako ang ama ng dalawang dalaga natin dito. Si Adelina at si Teresita, nagagampanan ni Sanya at ni Barbie. Sa mga, kung paano, isa sa mga regular ng mga Pilipino noon na kung paano hello po, magandang hapon po. Ako po si Ashley. Ang role ko po dito ay si Sister Manuela. Isa po akong madre na maraming pagdadaanan. So, one thing na bagong na-experience ko kay Barbie, yung last scene natin dun sa... I love you yata ako. Yun. Okay ah. Diba? Kasi parang nagulat ako dun sa acting ni Barbie na parang hindi ko dun experience nung Maria Clara, nung maging sino ko man, diba? So, yun lang, napakagaling kasi ni Barbie Forteza na actress. So ako, marami akong natutunan sa kanya. Ikaw naman, Barbie, may bago ka bang na-discover? Ang na-discover ko naman kay David, nag-grow na yung passion niya sa acting. Talagang natututunan niya ng mahalin yung craft. At natutuwa ako sa kanya dahil talagang pinag-aaralan niyang mabuti yung kanyang Nihongo. Kasi kahit yung Japanese na language, kahit konti lang, kahit yung pagtatagalog niya kasi, Hapon pa rin. Diba? So, mahirap talaga yung character niya. Tapos, tama nga, ang dami niyang internal conflicts, ganyan. Tapos, natutuwa ako sa tuwing magka-excite na kami kasi nakikita ko yun. Tapos, ang kaibahan naman ni Hiroshi sa ibang naging characters niya, mas reserved kasi si Hiroshi. Kasi ang mga Japanese mas reserved, mas hindi mo alam kung anong nararamdaman nila, ganyan. Oo, sushi-sushi lang. Ano sushi-sushi lang? Hindi. Tama, sushi-sushi lang, correct. So, ibang David Licao po talaga ang mapapanood natin dito and I'm just very proud of him. Thank you. Magandang sagot, malalalim na hugot. At maraming salamat at pinaunlakan niyo kami ng